Magandang araw, ako ay si TJ Agulto. Dati ako isang guro at Head of Partnerships ngayon ng Happy Noy. Ang Happy Noy ay ang kauna-unahang sari-sari store chain sa buong bansa. Welcome po dito sa Youth Servant Leadership and Education Program. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay ang topic ng disiplina. Disiplina. Baka lagi natin naririnig to, no? Itong salitang disiplina. Pero di ba kapag narinig natin itong salita na to, parang ang bigat, di ba? Parang disiplina galing sa magulang, disiplina galing sa mga guro natin, disiplina galing sa pulis, disiplina kapag naisip din natin, lahat to mga rules na mga hindi natin pwedeng gawin. Pero ano ba yung kahalagahan at value sa ilalim ng disiplina? Siguro, bago natin ma-appreciate ang disiplina, tingnan natin yung value sa ilalim ng disiplina. At ano yon? Ang value sa disiplina ay ang commitment. Commitment. Di ba? Kapag sinabing commitment, parang hindi mabigat, di ba? Hindi siya galing sa labas, pero galing siya sa loob. Commitment. Commitment sa sarili. Ano ba importante sa'yo? Ano talaga yung gustong-gusto mo para sa sarili mo? 8 months ago, ganito ko kalaki. Titinan mo, size nito large. 8 months ago, ang waistline ko, 38. Ganito kalaki yung pantalon ko. Tingnan mo naman kung gaano kalaki yung hita ko. 8 months ago, 215 pounds ako. Pero ngayon, 32 ang waistline ko at 170 ang aking weight. Alam mo, naging mahirap yung 8 buwan na yon. May mga buwan na kinakain ko lang kamote, steamed fish, tsaka steamed chicken. Yun lang, walang kanin. Tapos tuwing umiikot ako, meron akong dalang lunchbox kasi kailangan ko kumain ng at least 6 to 8 times a day para bumilis yung metabolism ko. Tapos imaginein mo, 8 buwan. Walang sweets, walang maalat, walang sugar, walang alcohol. Pero bakit? Ba't ko nagawa to? Ano ba importante para sa sarili ko? Alam mo, naisip ko, importante na I should feel good about myself. And the best way, and one of the best way to feel good about myself was actually to feel good about my body. And alam naman natin yun, di ba? That the body is the temple of the Holy Spirit. And if man, God's glory is shown in man fully alive. When man, tayo, ay talaga na-enjoy natin yung sarili natin. Commitment sa sarili. Ikaw, ano mahalaga para sa'yo? Siyempre, maliban sa commitment sa sarili, yung commitment mo rin sa ibang tao. Ang Latin word ng commitment ay 2. Committere. Committere. Kumbaga sa English, ibig sabihin ng literal na translation nun ay to be sent together. Alam mo, sa mga commitment natin, hindi naman tayo nag-iisa eh. Sa mga commitment natin, may mga kasama tayo. Tulad nga nung 8 buwan ng hindi ko pagkain, ng pag-ehersisyo ko, dahil gusto ko nga importante that I feel good about myself. Alam mo, napaka-importante kasama ko dito yung mami ko. Kinausap ko siya, kasama ko siya dito sa journey ko. Sabi ko sa kanya, ma, tulungan mo ko, no? Yung mga pagkain na hinahanda mo po, sana wala masyadong matamis, hindi masyado salty. Tulungan niyo po ako sa pagluto na mas maaga ng pagkain. Committere, to be sent together. Sa lahat ng commitment natin, kahit para sa atin to, lagi tayong may makasama para pagdaanan to lahat. Hindi ba masaya kapag meron kang mga taong umaalalay sa'yo sa sarili mong commitment? Diba ito sa akin, si mami sinasamahan niya ako, tinutulungan niya ako, habang committed ako, nabawasan yung timbang ko. Pero alam mo, habang ginagawa ko yon sa nakaraang 8 buwan, alam mo, na-realize ko na
the more na mas naging committed ako sa sarili ko, the more mas kaya ko rin maging committed sa ibang mga tao, lalo na sa mga mahal ko sa buhay. Doon sa 8 buwan na binabawasan ko yung timbang ko, alam mo, mas naging excited din ako na talagang mag-set ng oras para sa pamilya ko. Mas naging excited ako, mas naging committed ako, na talagang mas gawin yung trabaho ko to the best that I can do. Na-experience ko na sobra akong committed sa trabaho, sa mga tao, mga mahal ko sa buhay. Dahil committed ako sa sarili ko. Commitment sa sarili, commitment sa ibang tao. Na-realize ko na kapag mas committed ako sa sarili ko, natural na mas nagiging committed ako sa ibang tao. At bakit ko sinasabi lahat ng ito? Anong connection nito sa disiplina? Kasi ganun eh. Kapag nayakap mo ang pagiging committed mo, yung pagiging disiplinado mo sa oras mo, pagiging disiplinado mo sa pagkain mo, pagiging disiplinado mo sa trabaho, sa mga kailangan mong gawin, natural na lumalabas. Hindi na to parang ipinapataw sa'yo. Pero natural na nanggagaling sa commitment mo. Kasi tayo, bilang kawanis o kamukha ng Diyos, ay natural tayong committed na mga tao. At since natural tayong mga committed na tao, kayang-kaya nating maging disiplinado. Huling punto, meron nga kasabihan na sinasabing, tell me your commitments and I'll tell you who you are. Hinanya ako kayong isara ang inyong mga mata and tinan nyo sa ilarawan sa inyong isip, what are the goals that you are committed to? What are the goals that you are committed to achieve for yourself? Because you deserve it. Visualize in your head, in your mind, these goals that you want to commit to in your life. See in your mind these goals. Open your eyes. How do you feel about them? These are your goals. And the only way to get your goals is through discipline. And discipline is simply born out of commitment. So mga kabataan, be committed. Act disciplined. And you will have the goals that you want in your life. Be, do, have. Gandang araw. Ako po muli, si TJ Agulto, para sa Youth Servant Leadership and Education Program.